Ang mga sinag ng araw ay malayang pumapasok sa bintana at sa gitna ng sala, nakaupo si Marilyn sa lumang sofa. Hawak ang cellphone, nakangiti, habang nakikinig sa boses ng kaisa-isa niyang anak na si Sofia. Mommy, hindi mo alam. Kanina, nagluto ako ng adobo para kay Dennis. Pero nasunog. Ang ending, bumili kami ng fried chicken sa kanto. Masiglang sabi ng kanyang anak. Natawa din si Marilyn. Ay nako anak, hindi ka pa rin talaga marunong magluto. Buti na lang at mabait si Dennis. Baka kung iba yan, nagalit na. Hindi no, sabi pa niya, at least sinubukan mo sweetheart. Ang sweet, 'di ba? Oo nga, ang swerte mo sa asawa mo anak. Malambing na sabi ni Marilyn. Pero mas swerte si Dennis sa'yo. Nagtawanan silang mag-ina. Parang walang pagitan ng layo kahit pa milya-milya ang distansya sa pagitan nila. Matagal na silang magkausap. Mahigit 1 oras na. Ngunit para kay Marilyn, parang ilang minuto lang ang lumipas. Alam mo, Sofia, namimiss na kita. Nakangiting sabi ni Marilyn habang pinapakinggan ng anak. Dati, halos araw-araw tayong magkasama. Naglalakad sa parke, bumibili ng kape, nanonood ng lumang pelikula tuwing gabi. Ay nako mami, ako rin. Miss ko na yung amoy ng sinigang mo at yung paulit-ulit mong kwento tungkol kay Papa. Malambing na sabi ni Sofia. Hayaan mo anak, pag uwi mo, lulutuin ko lahat ng paborito mo. Nakangiting sabi ni Marilyn. Ngunit sa likod ng ngiti na yon, may bahid ng lungkot. Simula nang mag-asawa si Sofia at sumama kay Dennis, isang sundalo na na-assign sa Mindanao, madalas ay katahimikan na lang ang kausap ni Marilyn. Mommy, parating na si Dennis. Kailangan ko pang ipaghain ng asawa ko. Tatawag na lang po ako ulit. Nagmamadaling sabi ni Sofia. Sige anak, pero wag mo ring kalimutang tawagan si Mama paminsan-minsan. Malambing, ngunit may halong pangungulila na sabi ni Marilyn. Ay nako mommy, wag ka na magdrama. Hindi ka pa naman matanda. You're a woman at your best age. Napangiti si Marilyn sa sinabi ng anak. Habang patuloy na nagbibiro si Sofia, dahan-dahan niyang tiningnan ang sarili sa salamin sa tabi ng aparador. Sa salamin, bumungad ang isang babaeng nasa hustong gulang na. May mga kaunti ng karanasan sa paligid ng mata, ngunit nandoon pa rin ang dating alindog. Matikas pa ang tindig, maayos ang hubog ng katawan. At kahit ang ilang hibla ng uban ay tila nagdagdag lang ng karangyaan sa kanyang ganda. Kung sabi mo Sofia, naniniwala ako. Mahinang tawa ni Marilyn. Oh, sige na mommy. Love you. I'll call you soon. Bye. Love you too anak. Sabihin mo kay Dennis. Regards ko ha. Pagkatapos nun, ibinaban na nito ang tawag. Pagkababa ni Marilyn ng cellphone, marahan siyang napabuntong hininga. Tila ang katahimikan ng bahay ay mas naging malalim. Kumakaway pa sa hangin ang mga alaala ng tawa ng kanyang anak. Ang mga araw na magkasama silang kumakain, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ngayon, tanging ang mga lumang larawan sa dingding at ang mahinang tugtog ng radyo ang kasama niya. Ganito pala yung tinatawag na empty nest. Noon, gusto kong magpahinga sa dami ng ingay ni Sofia sa bahay. Pero ngayon, gusto ko na lang marinig yung boses niya araw-araw. Sa labas, unti-unti nang lumulubog ang araw. Sa loob ng bahay, isang ina ang nakatulala sa mga alaala ng kabataan, ng pagmamahal at ng mga panahong hindi na maibabalik pa. Ngunit sa kabila ng lungkot, may ngiti pa rin sa kanyang labi. Dahil kahit malayo, alam niyang masaya ang anak niya. At para kay Marilyn,
Yun na ang sapat na dahilan para patuloy siyang mabuhay ng may pag-asa. Nang sumunod na araw, bandang 3:00 ng hapon, habang abala si Marilyn sa pag-aayos ng mga pinagkainan, biglang tumunog ang doorbell. Napakunot ang noo ni Marilyn. Wala naman siyang inaasahang bisita. Ang asawa niyang si Carlo ay karaniwang umuuwi ng late sa gabi. At ang tanging kaibigan niyang si Karen ay nagbakasyon sa kanilang rest house sa Tagaytay. Sino kaya yon? Baka maling bahay lang. Bulog niya sa sarili. Ngunit muling tumunog ang doorbell. Mas marahas at sunod-sunod. Dahilan para mapilitan siyang lumapit sa pinto. May bahid ng inis sa kanyang mukha. Ngunit nang buksan niya ang pinto, agad itong napawi. Good afternoon po, ma'am. Delivery po ng flowers para kay Mrs. Marilyn Cruz. Pakipirmahan lang po ito. Masiglang sabi ng courier. Sa harap niya, nakatayo ang isang courier na may hawak na malaking bouquet ng mga rosas. Pulang-pula, halos kasing sigla ng puso ng isang in love. Para sa akin? Namamanghang tanong ni Marilyn. Opo, ma'am. From Carlo. Romantic naman po ni sir. Nakangiti pang sabi nito. Si Carlo nga. Siya ang asawa ko. Napangiti si Marilyn at tila namula ang pisngi. Tuwang-tuwa naman ang delivery man. Ang swerte niyo po, ma'am. Ang ganda ng bulaklak. Namula si Marilyn, bahagyang nahihiya, pero halatang masaya. Hindi kasi madalas mangyari yon. Si Carlo ay laging abala sa trabaho at bihira siyang regaluhan ng walang okasyon. Pumirma siya sa resibo at marahang kinuha ang bouquet mula sa binata. Ang bango ng mga rosas, may halimuyak itong parang halik ng alaala. Isang uri ng pag-ibig na dating madalas, ngunit ngayon tila lumamlam na. Dahan-dahan niyang inilapit sa ilong ang mga bulaklak at napapikit sa bango. Salamat, Carlo. Kahit malayo ka, naiisip mo pa rin ako. Mahina niyang sabi. Habang hinahanap ang angkop na florera, may nahulog na maliit na card sa sahig. Puti, may gintong guhit sa gilid. Pinulot yun ni Marilyn, bahagyang nakangiti pa. Ngunit nang basahin niya ang laman, dahan-dahan ding nabura ang mga ngiti sa kanyang labi. To Linda, from Carlo. Linda? Napatanong siya sa sarili at bakas ang pagtataka. Parang biglang lumamig ang paligid. Ang matamis na halimuyak ng bulaklak ay napalitan ng tanong at pagdududa. Sandali siyang napatitig sa card. Maayos ang pagkakasulat, pero ang pangalan hindi pamilyar. Hindi, siguro mali lang. Baka yung tindahan ang nagkamali ng card. Ganun lang yon, sabi ni Marilyn sa sarili. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, may kung anong kirot sa dibdib niya. Parang tinik na hindi maalis. Kinagabihan, pag-uwi ni Carlo, sinalubong siya ni Marilyn sa may pinto. Honey, I'm home. Carlo, salamat sa bulaklak ha. Ang ganda. Sandali itong tumigil. Napansin ni Marilyn ang bahagyang pagkagulat sa mukha ng asawa. Parang hindi niya inaasahan na babanggitin niya yon. Pilit nang ngumiti si Carlo. Oo. Gusto ko lang na pasayahin ka. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Pero ito, may card na nahulog. Inabot niya ang maliit na papel. Sandaling tumitig si Carlo dito at nakitang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Mula sa ngiti, naging kunot ang noo, saka tumikhim. Siguro, pagkakamali lang yan ng flower shop. Baka napagpalit nila ng card. Ganun ba? Honey, wag mo nang isipin yan. Pilit nang ngumiti si Carlo. Maliit na bagay lang yan. Basta ang importante na-appreciate mo yung bulaklak. Tumango si Marilyn, ngunit sa loob niya ay may kung anong malamig na pakiramdam.
Ang halakhak ng asawa ay tila hungkag. Ang mga rosas na kanina'y maganda at mabango, ngayoy tila unti-unting nalalanta sa kanyang paningin. Pagkatapos ng tensyon na dulot ng mga bulaklak na may maling pangalan, sinubukan ni Marilyn na pakalmahin ang sarili. Habang nakatingin sa mukha ng asawa, pinilit niyang paniwalaan ang sinabi nito na mali lang ng flower shop. Naku honey, kung alam mo lang, sa ganitong simpleng bagay, marami na talagang mag-asawang nag-aaway. Natatawang sabi ni Carlo at magaan ang tono. Ganyan nagsisimula ang mga misunderstanding. Sabay hagis ni Carlo sa card papunta sa basurahan. Ang maliit na papel ay bumagsak sa ilalim ng mga balat ng sibuyas at lumang dyaryo. Parang kasabay ding ibinaon ang mga tanong ni Marilyn. From now on, dadalhin ko na lang mga bulaklak sa'yo ng personal, okay? Para wala nang pagkakamali. Malambing na sabi ni Carlo bago lumapit kay Marilyn. Okay, wala nang card ha? Nakangiting sabi niya rito. Ngumiti siya at marahang yumakap sa asawa. Mahigpit, puno ng pag-asang wala na siyang dapat ipagduda. 20 taon na silang mag-asawa. 20 taon ng pagtitiis, pag-unawa at pagmamahalan, kahit hindi na gaanong katulad ng dati. Siguro nga, wala akong dapat isipin. Baka nga ako lang tong masyadong sensitive, sa isip ni Marilyn. Maya-maya, tumayo siya at tinawag ang asawa para maghapunan. Halika, Carlo, niluto ko yung paborito mong sinigang. Aba, may espesyal na handa pa. Baka naman may hihingin ka na naman. Nakangiting sabi ni Carlo. Wala gusto ko lang tayong kumain ng sabay. Kahit ngayon lang ulit. Nakangiting sabi ni Marilyn. At sa gabing yon, nag-dinner silang mag-asawa na tila walang nangyari. Sa bawat subo ni Marilyn, pilit niyang inaalis sa isip ang pangalang Linda. Sa bawat ngiti ni Carlo, pilit niyang hinahanap ang dating sigla ng kanilang pagsasama. At sa paglipas ng mga araw, unti-unti ngang bumalik ang sigla ni Marilyn. Naging abala siya sa mga gawaing bahay at tila nakalimutan ang lahat ng pagdududa. Hanggang sa dumating ang isang umaga ng Sabado. Honey, may plano ako. Bakit hindi tayo lumabas ngayong weekend? Matagal na tayong hindi nagde-date, hindi ba? Masiglang sabi ni Carlo habang inaayos ang relo. Totoo ba yan? Libre ka ngayon? Oo naman. Wala akong schedule sa opisina. Sabi ko nga, it's time to make it up to you. Bibili tayo ng regalo para kay Sofia sa birthday niya. Tapos nood tayo ng sine. Dinner sa restaurant pagkatapos. Masiglang sabi nito. Tuwang-tuwa naman si Marilyn. Ay Carlo naman, matagal ko nang gustong gawin yan. Sige, ako nang bahala sa regalo. Sa tagal ng panahon, halos hindi na nila magawang magkasabay ng oras. Ang simpleng alok ni Carlo ay tila isang sorpresa para kay Marilyn. Nagniningning muli ang kanyang mga mata. Parang babaeng muling tinanong para sa unang date. Siguro nga, mali lang ako nun. Mahal pa rin ako ni Carlo at gusto pa rin niyang kasama ako. Sa isip-isip ni Marilyn. Sa hapong yon, habang abala siyang nag-aayos ng damit na isusuot, nararamdaman ni Marilyn ang kakaibang sigla. Nilagyan niya ng kolorete ang kanyang pisngi, naglagay ng pabango at suot ang paborito niyang blouse na madalas purihin ni Carlo. Sa salamin, nakangiti siya sa sarili. Walang bahid ng lungkot o pagdududa. Tanging pag-asang maibabalik ang kilig at lambing na unti-unting nawala sa pagitan nilang mag-asawa. Ngayong araw, gusto kong maging masaya. Kahit ngayon lang ulit, bulong ni Marilyn habang nag-aayos ng buhok. Hindi alam ni Marilyn ang araw na yon na akala niya'y simula ng panibagong sigla sa kanilang pagsasama.
ay siya ring magbubukas ng pinto sa katotohanan na matagal nang nakakubli sa likod ng mga bulaklak, halik at ng pangalang hindi niya makalimutan. Ang pangalang Linda. Matapos ang matagal na panahong puro trabaho at pagod, ngayon lang muling makakapag-banding ang mag-asawa. Mainit ang araw, ngunit mas mainit ang ngiti ni Marilyn habang sumakay sa kotse. Ang saya naman, Carlo. Parang dati lang. Tayong dalawa lang ulit. Malambing na sabi ni Marilyn. Kailangan nating bumawi, honey. Maraming beses na kitang napabayaan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa highway, humihikab-hikab si Marilyn. Maaga kasi siyang nagising para magluto at mag-ayos bago sila umalis. Pagdaan nila sa isang gas station, biglang lumiko si Carlo. Magpapagas lang tayo sandali. Gusto mo ba ng kape, honey? Oo, yung mainit ha. Parang tinatamad pa akong gumising. Inaantok na sabi ni Marilyn. Habang si Carlo ay nagpapagas at bumili ng kape, nanatili si Marilyn sa loob ng kotse. Nakasandal sa upuan, nakamasid sa mga taong nagmamadali sa umaga. Ilang sandali lang, bumalik ang asawa, dalang paper cup. Here you go, my lady. Fresh and hot. Nakangiting sabi ni Carlo. Salamat, Han. Ngunit pag-alis nila sa gasolinahan, dahil walang takip ang tasa ng kape, bahagyang tumapon ito sa upuan. Carlo, natapon. Ayan tuloy, basa na yung seat. Sorry, nakalimutan ko palang kunin yung takip. Sandali lang, may tissue ako sa glove compartment. Nagmamadaling binuksan ni Marilyn ang glove compartment. Ngunit imbes na tissue, 2 tiket sa sinihan ang nahulog. Puting papel na may gintong sulat. Malinaw ang petsa. Kahapon. Teka lang. Ano to? Dahan-dahan niyang kinuha ang mga tiket. Parehong nakapangalan kay Carlo Cruz. Row 3, seat 5 and 6 sa pinakasikat na teatro sa lungsod. At ang petsa, kahapon. Ang araw na sinabi ng asawa niya na may business meeting ito. Carlo, ano tong mga tiket na to? Mahina at nanginginig ang boses na tanong ni Marilyn. Bahagyang sumimangot si Carlo, ngunit hindi niya inaalis ang tingin sa kalsada. Ticket lang yan, honey. Kita ko naman, pero bakit meron ka niyan? Kung kahapon sabi mo nasa meeting ka. Nagpipigil na galit na tanong ni Marilyn. Sumandal si Carlo sa upuan, tapos ay tumawa. Yung tawang pilit at walang sigla. Oo nga pala. Yung kotse, pinahiram ko kahapon kay Ernie. May nililigawan daw siyang babae. Gusto niyang dalhin sa teatro pero sira yung kotse niya. Ayun hiniram muna tong sa akin. Napakunot ang noo ni Marilyn. Ganun ba? Oo, alam mo naman sa Ernie. Hopeless romantic. Hindi ko naman pwedeng tanggihan, hindi ba? Kung gusto mo, tawagan ko siya ngayon para makumpirma mo. Kinuha ni Carlo ang cellphone sa bulsa. Tila gustong patunayan agad ang kanyang kwento. O, tingnan mo, tatawagan ko Kunwari ay magta-type na sabi ni Carlo. Hindi na Carlo, hindi na kailangan. Naniniwala ako. Nagmamadaling pinigilan siya ni Marilyn. Inabot niya ang kamay ng asawa at pinigilan ito. Ngunit sa loob niya, ang tibok ng puso niya ay iba na. Parang may kasabay na kaba, pangamba at piraso ng katotohanang ayaw pa niyang tanggapin. Ayan, yan ang gusto ko sa'yo, honey. Marunong kang umunawa. Nakahinga ng maluwag si Carlo. Hinalikan niya ang likod ng kamay ni Marilyn. Parang walang nangyari. Ngunit ang ngiti sa labi ng babae ay pilit lang. At habang tumatakbo ang sasakyan papunta sa mall, tahimik lang si Marilyn. Tila nawala na ang sigla niya. Ang mga salitang movie date, shopping at dinner ay parang lumipad na lang sa hangin. Kahapon, business meeting daw.
pero may 2 tiket. 2. At kung totoo ang sinabi niyang pinahiram niya kay Ernie, bakit may resibo rin sa bag niya? Bakit parang ang dami ng coincidence? Sa isip-isip ni Marilyn. Pagdating nila sa mall, tahimik si Marilyn habang naglalakad sa tabi ni Carlo. Hawak niya ang bag, ngunit wala sa kanya ang isip. Habang ang ibang mag-asawa ay nagtatawanan, siya naman ay nakatingin lang sa mga ilaw ng tindahan. Walang sigla sa mga mata. Sa bawat hakbang niya, may tanong na paulit-ulit. Iba na ba talaga siya? At sa bawat pagngiti ni Carlo, mas lalong lumalalim ang kanyang pagdududa. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik sa dati ang takbo ng buhay ni Marilyn. Tahimik ang bahay, si Carlo ay abala sa trabaho at siya naman ay patuloy na nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Pilit na binubura sa isip ang mga hinala. Ngunit ang katahimikang yon ay tila bagyong nag-aabang lamang ng tamang oras upang pumutok. Isang umaga, habang inaayos ni Marilyn ang mga damit para labhan, napansin niya ang isang Amerikana ni Carlo na naiwan sa silya. Nakasanayan niya ng silipin ang mga bulsa bago labhan. Ngunit sa pagkakataong yon, may kakaibang nahulog mula roon. Ano to? Gulat na tanong ni Marilyn. Isang maliit na resibo mula sa isang exclusive underwear boutique. Hindi yun ordinaryong tindahan. Isa ito sa mga mamahaling brand na hindi niya kailanman pinapasok. At ang binili, isang set ng lingerie. Underwear? Bakit siya bibili ng ganito? Hindi naman ako mahilig sa ganitong klaseng damit. Mahina at nanginginig ang boses na tanong ni Marilyn. Sinubukan niyang hanapan ng paliwanag. Baka regalo. Baka prank lang yon. Baka para sa promo sa opisina. Ngunit gaano man niya ipilit, iisang sagot lamang ang nananatili. Sa isip niya, may ibang babae. Hindi na ako magtatanong ngayon. Ngayon, ako na mismo ang makakakita. Mahina ngunit puno ng determinasyon na sabi ni Marilyn. At sa unang pagkakataon, hindi na siya umasa sa mga salita ng asawa. Sinundan niya si Carlo, maingat, tahimik, parang isang aninong binabalutan ng kaba at ng sakit. Sa di kalayuan, nakita niya ito. Si Carlo nakatayo sa harap ng isang cafe. At doon, may lumapit na isang batang babae. Buntis, maganda at halatang kabado. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang ngumiti si Carlo at walang pag-aalinlangan niyang niyakap ito. At bago pa makapagsalita si Marilyn, nakita niyang hinalikan ng asawa ang babae. Mahaba, mainit, puno ng pagnanasa. Diyos ko, totoo nga. Siya nga si Linda. Lumuluhang sabi ni Marilyn. Sa sandaling yon, tila gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, pag-aaruga at pag-ibig ay parang biglang binura ng isang halik sa ibang labi. Pag-uwi niya sa bahay, naghanda siya. Hindi ng pagkain kundi ng sarili. At nang dumating si Carlo sa gabing yon, naganap ang hindi maiiwasan. Ano na naman to, Marilyn? Bakit parang gera rito? Pagod na sabi ni Carlo. Huwag mo akong lokohin, Carlo. Nakita ko kayo ni Linda. Galit na sabi ni Marilyn. Nakita ko kung paano mo siya hinawakan. Kung paano mo siya hinalikan. Sumiklab ang eskandalo sa loob ng bahay. Mga pinggang nabasag, mga salita't luha na matagal nang pinipigil. 20 taon, Carlo. 20 taon kong inialay sa iyo ang lahat. Ganito mo lang ba ako papalitan? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtangkang magsinungaling si Carlo. Tahimik lamang siyang tumingin sa asawa bago kinuha ang bag at lumabas ng bahay.
Walang salitang iniwan, tanging malakas na pagsara ng pinto. At iniwan si Marilyn, mag-isa, luhaan, nakatingin sa pintuan na tila sumara na rin sa kanyang puso. Ngunit hindi pa pala tapos ang lahat. Pagsapit ng hating gabi, nagulat si Marilyn nang marinig ang malakas na kalabog sa sala. Lumabas siya mula sa kwarto at tumambad sa kanya si Carlo. Lasing, halos hindi makalakad, kasama ang babae. Ang babae mula sa cafe. Marilyn, eto si Linda, ang babaeng mahal ko. Dito na kami titira. Naiintindihan mo ba? Ano? Carlo, nababaliw ka na ba? Lumayas kayo sa bahay ko! Galit na sigaw ni Marilyn. Sumigaw na rin si Carlo. Tumahimik ka! Ako nagbabayad dito. Magkakaanak kami ni Linda at kailangan namin ng mas malaking espasyo. Ikaw ang dapat na lumayas. At sa malamig na sahig ng kanilang tahanan, nahulog ang 100 piso at inihagis ni Carlo sa paanan ng asawang kanyang ginago. O yan, pamasahe mo. Malupit na sabi nito, sabay tapon ng pera. At doon, pumutok ang lahat ng galit na matagal niya ng kinikimkim. Kinuha ni Marilyn ang map, ang unang bagay na nahawakan niya, at buong puwersang itinaas iyon. Ikaw ang lumayas! Ikaw ang traidor! Wala kang karapatang apak-apakan ako sa sarili kong bahay! Sigaw ni Marilyn. Wala nang natira sa takot niya. Tanging dignidad at galit na lang. Kaya't halos ipagtabuyan niya palabas si Carlo at ang kabit nito. Umiiyak si Linda at takot na takot habang hinihila palabas ng bahay ni Marilyn. At sa wakas, nang tuluyang sumara ang pinto sa kanilang likuran, nanginig si Marilyn, humagulgol at napaupo sa sahig. Sa gabing yon, ang dating tahanang puno ng tawanan ay napuno ng luha. Ang amoy ng alak at pabango ng ibang babae ay naiwan sa hangin, alaala ng pagtataksil. At habang dahan-dahang pumapatak ang ulan sa labas, si Marilyn ay nanatiling nakayakap sa sarili. Madaling araw na nang tuluyang mapaalis ni Marilyn si Carlo at ang kabit nitong si Linda. Nang isara niya ang pinto, agad niyang inilak gamit ang 2 kandado. Parang nais niyang itaboy hindi lang ang mga traidor, kundi pati na rin ang sakit na iniwan ng kanilang pagtataksil. Hingal na hingal siya, nanginginig ang mga kamay at halos walang lakas. Dahan-dahan siyang naupo sa upuang nasa pasilyo, ang parehong upuan na dati hinihintay niya roon si Carlo tuwing gabi. Ngayon, siya na lang mag-isa. Diyos ko, bakit ganito? Bakit sa lahat ng taon ng pagmamahal, ito ang kapalit? Hindi na siya nakatulog buong magdamag. Ang isip niya ay puno ng mga alaala. Ang kasal nila, ang unang bahay, ang mga tawanan, at ang mga pangakong habang buhay. Ngayon, lahat yon ay parang usok na lang sa hangin. Pagsapit ng umaga, tumunog ang kanyang cellphone. Si Sofia. Mommy, bakit parang basag ang boses mo? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng kanyang anak. Narinig ni Marilyn ang tinig ni Sofia at parang biglang bumigay ang lahat ng pinipigilan niyang luha. Anak, si Papa mo, niloko niya ako. May ibang babae na siya at buntis pa yung babae. Diyos ko, Sofia, anong gagawin ko ngayon? Buong buhay ko, siya lang ang kasama ko. Tapos ganito lang? Sa kabilang linya, napahinga ng malalim si Sofia. Ngunit hindi galit ang lumabas sa kanyang tinig, kundi lakas. Mami, makinig ka sa akin. Mag-file ka ng annulment. Wala kang dapat ikahiya o ipagpaumanhin. Hindi mo kailangan magpatawad sa ganitong uri ng tao. You are a wonderful woman, Mommy. You don't deserve to be treated that way. Pero anak,
Pamilya pa rin natin siya. Paano kung magsisi siya? Umiiyak na tanong ni Marilyn. Mommy, kahit siyang tatay ko, hindi ko siya ipagtatanggol. Ginawa niya yan. Pinili niya yan. Ngayon, ikaw naman ang piliin mo. Ang sarili mo. Matagal silang nag-usap. Habang tumatagal, unti-unting kumakalma si Marilyn. Ang bawat salitang binibitiwan ni Sofia ay parang yakap mula sa malayo. Mommy, tatawagan kita araw-araw ha? Gusto kong marinig na okay ka. Promise? Salamat anak. Salamat talaga. At tinupad nga ni Sofia ang pangako niya. Araw-araw tumatawag siya. Minsan maikli lang. Good morning ma. Minsan mahaba. Mommy, kumain ka na ba? Pero para kay Marilyn, sapat na yon. Nang malaman ng matalik niyang kaibigan na si Karen ang nangyari, agad itong dumalaw. Marilyn, nabalitaan ko kay Sofia. Diyos ko, anong ginawa ng hayop na yun sa'yo? Wala na, Karen. Tapos na. Hindi ko alam kung paano ako babangon. Kaya mo yan. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Matatag na sabi ni Karen. Tandaan mo, hindi natatapos ang mundo sa isang lalaking marupok. Simula noon, halos araw-araw ay dumadaan si Karen sa bahay ni Marilyn. Kasabay sa kape at luha ay ang mga kwentuhan na unti-unting nagiging tawanan. Minsan, sabay silang naglalakad sa parke. Minsan ay nagluluto ng bagong putahe. Minsan ay tahimik lang na magkasama sa sala habang nakikinig sa mga lumang kanta. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting gumagaan ang loob ni Marilyn. Unti-unti niyang naramdaman na hindi pala siya nag-iisa. Hindi pala natatapos ang mundo dahil iniwan ako. Marami pa rin palang nagmamahal sa akin at yun ang mas mahalaga. Mahinang bulong ni Marilyn habang nakatanaw sa labas ng bintana. Sa mga tawag ni Sofia at sa pag-aalaga ni Karen, unti-unting naghilom ang sugat ni Marilyn. Hindi man agad nawala ang sakit, pero natutunan niyang huminga ulit, ngumiti ulit, at muling maramdaman na siya ay buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nagising siya ng may ngiti sa mga labi. Simula ngayon, ako muna. Hindi na ako iiyak para sa lalaking hindi naman ako pinahahalagahan. At sa pagbubukang liwayway, habang unti-unting sumisikat ang araw, ang isang pusong minsang ginupo ng pagtataksil ay muling bumabangon. Mas matatag, mas matapang, at mas marunong magmahal. Una sa lahat, sa kanyang sarili. 3 linggo na ang lumipas. 3 linggong payapa ang bahay ni Marilyn. Tahimik ang mga gabi at unti-unti nang bumabalik ang kulay sa kanyang mundo. Natuto na siyang magluto para sa sarili, manood ng pelikula ng mag-isa, at ngumiti sa bawat bagong umaga. Ngunit sa isang maulap na hapon, isang tunog ng doorbell ang muling gumambala sa katahimikan. Lumapit si Marilyn sa pinto, walang inaasahan, at nang binuksan ito, halos hindi niya nakilala ang lalaking nakatayo sa harap niya. Si Carlo, may bitbit na bouquet ng mga pulang rosas. Walang card, walang ngiti. Lungkot lang at pagod ang mababasa sa kanyang mukha. Magulo ang buhok, gusot ang damit, at tila isang asong ulol na matagal nang hindi pinapakain ng pag-ibig. Anong ginagawa mo rito, Carlo? Marilyn, na-realize ko. Mahina at paos, halos pabulong na sabi nito. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. I'm sorry. Mahalang kita. Gusto kong bumalik. Tahimik lang si Marilyn, nakasandal sa pinto, nakatingin sa lalaking minsang buong puso niyang minahal. Ngunit ngayon, ang lalaking ito na minsang pinagpuyatan, pinaglaban at pinatawad ay isa na lang estrangherong nagbalik sa maling oras. At yung anak mo kay Linda, ano na?
Malamig na tanong ni Marilyn. Hindi ko anak yun, Marilyn. Niloko lang niya ako. Narinig kong inamin niya sa kaibigan niya. Ibang lalaki ang ama ng bata. Gusto lang niya yung mga regalo ko at yung apartment sa Maynila. Ginamit lang niya ako. Habang nagsasalita si Carlo, dahan-dahang bumaba ang kanyang tinig. Parang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay kasabay ng pagguho ng kanyang dangal. At habang pinapanood siya ni Marilyn, wala siyang maramdamang awa. Wala ring galit, wala na ring pag-ibig. Ganito pala, yung akala mong hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Isang araw, magigising ka na lang at wala ka nang nararamdaman. Marilyn, please. Bigyan mo pa ako ng isang chance. Ayoko mawala ka. Halos pakiusap na sabi ni Carlo. Hintayin mo ako rito. Diretso at walang emosyon na sabi ni Marilyn. Tahimik niyang isinara ang pinto. Sa loob ng bahay, narinig ni Carlo ang mga yabag, ang tunog ng mga drawer at ang kaluskos ng zipper ng maleta. Ilang sandali pa, muling bumukas ang pinto. At sa kanyang harapan, si Marilyn, tahimik, kalmado at matatag. Itinulak ang isang malaking maleta sa paanan ng lalaking minsang itinuring niyang mundo. Eto na ang mga gamit mo. Kunin mo na. Magkita na lang tayo sa opisina ng abogado. Diretso at buo ang loob na sabi ni Marilyn. At bago pa makasagot si Carlo, dinampot ni Marilyn ang isang gusot na 100 piso mula sa bulsa. Bahagya siyang umiti, ngiting puno ng panlulupig at kalayaan. Oh, eto pala, pamasahe mo. Namilog ang mga mata ni Carlo, tila napahiya, ngunit hindi na nakaimik. At bago pa siya makabawi, malakas na isinara ni Marilyn ang pinto. Sa likod ng saradong pinto, nakatayo si Marilyn. Hindi naluhaan, hindi nasugatan. Ngayon, siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Tama na, Carlo. Wala ka ng lugar dito. At wala ka na ring lugar sa puso ko. Pabulong niyang sabi sa sarili. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Marilyn ang totoong kapayapaan. Wala ng pag-iyak, wala ng takot, wala ng paghihintay sa asawang manloloko. Sa halip, may bagong simula. At sa kabilang panig ng pinto, ang lalaking minsang nagwasak sa kanya. Ngayon ay siya namang iniwan sa labas ng kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan, ang dating bahay na puno ng iyak at sakit, ngayon ay tila ibang-iba na. Binuksan ni Marilyn ang mga kortina, hinayaan ang liwanag ng araw na pumasok. At sa bawat umaga, tila unti-unting binubura nito ang mga bakas ng nakaraan. Sa tulong ni Karen at ng anak niyang si Sofia, nagsimula ng maliit na negosyo si Marilyn, isang cafe na pinangalanan niyang Second Chance. Dito niya ibinuhos ang oras, lakas at puso. At hindi nagtagal, naging paboritong tambayan ito ng mga taong naghahanap ng kape, kwento at kaunting pag-asa. Marilyn, sold out na naman yung mga pastries mo. Talagang magaling ka sa ganito, masiglang sabi ni Karen. Siguro kasi Karen, kapag niluluto mo ng may puso, nararamdaman ng tao yung saya. Ngayon, si Marilyn ay tahimik na namumuhay ng masaya, payapa at buo. Sa mga gabi, habang nakatanaw siya sa buwan, madalas niyang isipin kung gaano kabigat ang pinagdaanan niya noon at kung gaano siya kalakas ngayon. Salamat, Diyos ko. Hindi ko akalaing may ganitong kapayapaan pagkatapos ng maraming sakit. At si Carlo, nabalitaan ni Marilyn na umalis ito sa lungsod, nagbenta ng bahay at namuhay mag-isa. Wala na siyang balita at wala na ring interes. Dahil para kay Marilyn, tapos na ang kabanatang yun. At yun ang pinakamagandang regalo na maaari niyang ibigay sa sarili, ang kalayaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin
na ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi palaging kabiguan. Minsan, ito ay simula ng pagkakatagpo mo sa sarili mong halaga. Dahil totoo, ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat ikulong sa sakit ng nakaraan. Ito dapat ay magsimula sa loob ng puso, kung saan natututunan mong mahalin muna ang sarili mo bago ang iba. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.